Okay, so good afternoon. Good afternoon. So we are done with the analysis of all the type of beams. So now we are going to discuss the design for flexure or design of moment under the ultimate strength design pa rin po. So i-discuss ko muna kung bakit meron tayong analysis and then meron tayong design. So yung mga nakaraan, last week lang, tsaka hanggang kanina, nag-discuss tayo or nag-analyze tayo ng mga beams. Analysis of SRB, DRB, tsaka T-beam. Okay, sa analysis, kagaya ng na-mention ko kanina, usually, ang kinukuha po natin dito is yung capacity. Which is I'm feeling ko maalala ng storage. Which is the capacity of the beam to handle those stresses or yung mga loads. So, ibig sabihin, chine-check po natin kung yung ating beam or yung ating section is kaya niya pa rin masustain yung mga loads with that specific amount of steel reinforcement. Okay, so ibig sabihin, given na po yung mga ating cross-section, yung number of bars, yung bakal, tapos ang i-check po natin is yung capacity. Wherein yung capacity natin na hinahanap parati is yung tinatawag nating ultimate. Di pala yan naka-zoom. Ultimate capacity or MU. So sa part naman po ng design, ayan yung analysis, no, ina-analyze natin yung cross-section. Sa part naman ng design, magde-design naman po tayo ng cross-section steel reinforcement. So given the ultimate capacity, ito galing to sa mga loads, which is yung dead load, live load, pwede naman meron pang earthquake load, EQ, and kung ano pa. Ano po? So, galing dito sa mga loads, makakreate tayo ng ultimate moment or yun yung maximum moment sa cross-section. Tapos galing dito, ang kukunin naman po natin is either the steel reinforcement AS o kaya naman po yung dimension sa cross-section natin, sa beam. So in our discussion para sa design for flexure ng singly reinforced concrete, usually, ibibigay natin given yung dimension. So mag-focus tayo sa number nitong mga bakal, kung ilan yung bakal na kailangan natin, pang-reinforce dito sa ating cross-section under this maximum ultimate moment. So, meron tayong process ng analysis ng moment or ng beam under SRB. Pwede pala yung ibalik ta rin lang. Di ba? Yung process. From moment, makakuha tayo ng A, tapos solve ng C, check ng FS, and then, kapag nag-yield, tama na, diretso na. Tapos, C is equivalent to T, meron na kayong ES. Pero hindi lang yung ganun kadali. No? May mga madadagdag pa rin tayong equation. Pero, mas madali na lang din kasi nadaanan na natin yung analysis ng beam. Meron na tayong idea kung paano siya mag-work. So, para sa sa design ng flexure for SRB, meron tayong, direkta na po tayo sa ano yun, Charles? Direkta na tayo sa procedure. Ang madadagdag lang sa ating formula is yung tinatawag nating resisting moment, Rn. Tapos yung panibago nating reinforcement steel ratio. So ito po yung tatandaan natin pagdating sa design ng ating
reinforcement or design for flexure. So in our analysis, meron tayong different failure mode ng beam, which is meron tayong tension controlled, transition, and at the same time, compression. Tanda pa po ito? Kung ma-observe natin, yung phi natin dito is ito, 0.9. Ito naman, may formula, no, yung mahaba. Tapos dito naman, 0.65. Tanda pa po ito, no? So, in our design, sa analysis kasi, wala na tayong power baguhin yung mga reinforcement doon. Kasi, mag-a-analyze na lang tayo. Ibig sabihin, kumbaga, in actual, nakalagay na siya. Na-construct na siya. I-analyze na lang natin. Pero sa part ng design, tayo po yung mismong magdi-design bago pa siya i-construct. Tayo yung may power. Tayo yung may hawak ng bit para malaman kung ilan ba yung mga dimension, ilan yung number of bars, din na ilalagay dito sa beam. Kaya, based on NSCP 2015, kapag daw po tayo nagdi-design ng mga beam under SRB, DRB, or T-beam, yung reduction factor, isi-set na natin as 0.9. Hindi ito na ilagay literally sa NSCP, pero based on the design or sa mismong laman, para ito yung pinatinutukoy nila. Na kung magdi-design na lang naman tayo, i-design na natin as tension controlled. Kasi magdi-design tayo, kung magdi-design tayo ng beam na under pa din siya ng compression, ano pa yung use ng pag-design natin, di ba? Kung mauuna lang naman, mag-iba yung concrete kesa sa steel. Kung ang purpose natin is mag-design ng safe, ipipiliin ko na yung tension controlled. Kasi kapag sinabi nating tension controlled, meron ng warning na lalabas bago pa masira yung ating structure. Ibig sabihin, mag-failed una yung steel bar compared doon sa concrete. So kapag nag-failed una yung steel bar, makikita pa natin yung mga cracks sa mismong concrete. Okay? Kaya mag-design tayo, fix na po itong ating 0.9. So ibig sabihin, kung 0.9, kung di ba sa NSCP 2015 kasi naka-base na sila sa strain limit ng ating beam, wherein yung 2001 and 2010 naka-base sila dito sa reinforcement row. Kaya kung ma-observe natin sa ibang instructor, yung gamit pa rin nila para sa Romax is yung 2001 0.75 row B. Ito yung ginagamit nila kung nakapag-take kayo ng ibang RCD sa ibang prof. Ito kasi, sa actual, ginagamit pa rin to. Actually. Kasi, ito kasing formula ng Romax na 0.75 raw balance, very conservative siyang magbigay ng value. Ibig sabihin ng conservative, kahit medyo magkamali tayo ng value ng mga given, possible na ibigay sa atin, pasok pa rin doon sa safety minimum standards, ganun. So, kaya ginagamit pa rin to. Pero in 2015, hindi na po tayo nagagamit nito. And gumagamit na po tayo ng tinatawag natin yung strain ratio, ET, or sa strain ng ating bakal. Kapag 0.9 based sa NSCP, tension controlled, yung ET natin dito is equivalent to 0.005. Nung nakaraan, nag-analyze tayo, meron tayong C, maximum. Ito na yung maximum na strain na kayang ng ating bakal. So kaya, nung analysis natin, based on NSCP, kapag transition naman daw, o kaya tension control, ay still yields siya, pataas, yung ET natin is 0.004 kung tandaan nyo. Tapos yung minimum natin dito is 0.003. Diba? Yung sa concrete. Kaya nagkaroon po tayo ng yung Cmax natin na 3/7 D.
Kasi galing po yun doon sa 0.003 over 0.003 plus 0.004. Galing yan dito sa stream na yan. Pero since in our case, na-mention natin na 0.9 na yan, ibig sabihin, 0.05 na yung gagamitin natin na strain ng steel. So kapag naging 0.005 yan, yung Cmax nating bagong gagamitin sa design ng ating SRB is mapapalitan ito ng 7 na magiging na siyang 8 kasi 0.005 plus 0.003. So in our case po, kapag nasa design tayo, yung Cmax natin, ito po yung gagamitin natin, 3/8. Okay? Meron ding additional process pagdating sa design ng SRB na ang ginagamit 3/7. Ito mag-steel yields pa rin to, pero yung condition nito is hindi natin siya sigurado na 0.9 yung ating reduction factor or hindi siya siguradong tension controlled. Pero kapag ginamit natin tong 0.05 automatic 0.9 yung fee, automatic, Cmax natin is 3/8. Tension controlled po siya. Okay, so para sa formula or step by step, syempre solve natin yung resisting moment, Rn. Meron po tayong equation ng Rn is equivalent to the Mu or the ultimate moment capacity. So kunyari yung given sa atin na Mu is naka-kilonewton meter. Over phi BD squared. Yung given natin na B, isabihin natin naka-mm. Same sa D, mm. So mababago na po yung mga equation natin. No? Kailangan ito may times 10 raised to 6. Okay, para magi siyang Newton mm. Okay? Once na mga solve tayo ng Rn, ilalagay po natin siya dito sa equation ng rho. Medyo mahaba lang to, pero madali lang naman siyang i-memorize. 0.85 Fc prime over Fy 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime. Ito, derived na ito. So, hindi natin siya i-derive pa. Kasi mapapatagalan din tayo. So, once na makakuha kayo ng rho, meron na kayong rho. Value ng rho, sabihin natin 0.000 something. Mag-solve na kayo ng AS. O, meron na kaagad kayong AS. Tapos na. Ganun lang. Pero kailangan din nating i-check, syempre. Kasi baka SRB yan, DRB yan. Once na makasolve kayo ng rho, i-check mo natin siya sa rho max. Kung ma-observe nyo po, hindi na siya 3/7. 3/8 na po kasi yung strain natin is 0.05. Kaya tension controlled po siya automatic. So hindi na po tayo mag-stress check diyan. Wala nang i-stress check. Bale, direct na po yan, 3/8. Yung fee natin, automatic, 0.9. Once na ma-confirm natin na yung rho is less than naman siya sa rho max, SRB yan. Pwede na nating mag-proceed dito sa, syempre, i-check niyo pa yung rho sa rho min. Kasi baka yung rho min is mas malaki kaysa sa rho. Kapag ganito yung kinalabasan, pipiliin natin yung rho min. Ibig sabihin po niyan, ito yung pinaka-minimum na bakal na kailangan nating ilagay. Hindi po itong rho na binigay. So kapag nakita nyo na yung pinakamalaking rho between sa rho min, sa rho, ito na yung last step. Makakasolve na kayo ng AS. Rho BD, tapos kung hinahanap po yung number of bars na may ganitong bakal, pi/4, sabihin natin 10 mm times n.
Yung AS natin, ito yung ma-solve natin dito. Makakompute na tayo ng number of bars. Picture. Ay. So, let's draw the given. Meron po tayong 250. Effective depth of 200 or 350. Tapos, will be designed to carry the factor design load as stated. So, andito naman yan sa mga number, no? Meron tayong steel yield strength. Ano po ito? Fy. 275 tsaka FC prime 20.7. Nakalagay, if the compression steel is found necessary, it will be placed 60 mm from the extreme compression fiber of the beam. Ibig sabihin daw, based sa analyzation natin, kapag yung rho is greater than rho max, ibig sabihin daw po, maglalagay tayo ng compression reinforcement dito. Pero kung rho is less than rho max naman, no need to add compression steel. Okay? Ay, ano to? Nag-skip sa number 2. 3, 4. Wait lang. Gawa tayo ng panibagong... Murag talaga niya. Pwede ka mo naglaog. Ano, sarong si manahon na naman eh. Ay? Ayo. Nawara sila. Okay, determine the number of pieces of 20 mm tension steel for a singly reinforced section with maximum steel for tension control. So kapag sinabi natin maximum steel, ito po yung AS max. Okay? So para dito sa number 1, hindi natin ma-follow yung step by step kasi yung hinahanap naman po is yung AS max. Under AS max. So from our discussion earlier, meron tayong formula ng C max that is equivalent to 3/8 D. Ano na sinasabi ko, late ka kaya? Yan. C max 3/8 na siya. So para dito sa C max, meron tayong D na equivalent to 350. Ilan po yung C max natin? 131.25 mm. So next, solve for A max naman. Same lang yan, no? A is equivalent to beta C. So, pwede tayo maggamit ng C is equivalent to T
para makasolve tayo ng AS max. 0.85 FC prime. A max. B. AS max. Fy. So makakasolve kayo dito ng AS max. That is equivalent to So meron na tayong AS max. AS max is equivalent to area ng isang bakal, pi over 4. Yung hinahanap sa atin is 20 mm. So 20 squared times yung number of bars. So para po dito, ito is 1,784.501. So ilan po yung number of bars? Ilan? 5.68 pieces. 5.68 pieces. Pwede ba yan sa ano? I-round up po natin, no? Round up. Magiging siyang 6 pieces. O, anong na bakal ang kaipuhan sa maximum? Round up. Round up. Basta round up. Dawa siya mag 5.1, 5.05. May sobra na yan eh. Paano kung yan, 6, tama. Paano kung kasi yung number of bars saka correlate siya doon sa ano dito. So kapag binabaan mo to, mababago yan. So mababago din yung design nyo. Kaya parati tayong round up pag design. Naintindihan? Ito yung AS max. Punta tayo dito sa number 2. Kasi ito na yung process mismo ng design. Determine the number of pieces of 20 mm tension reinforcement if a beam is to carry a factor design moment of 80 kN meter. So meron na po tayong given na MU which is 80 kN meter. Okay? So yung step 1 natin is to solve for the Rn. Yung tinatawag po nating coefficient of resisting moment. Ito po yan o. Ay. Ito. Yung Rn is equivalent to Mu times 10 raised to 6 divided by phi BD squared. So lagay natin yung formula or yung step number 1. Solve for Rn. Wherein yung Rn is equivalent to Mu over phi BD squared. Kapag design, yung phi natin automatic 0.9. Kasi naka-tension control po tayo. So para po sa Mu natin, Rn, we have 80 times 10 raised to 6 para consistent yung unit. Yung phi natin is 0.9, yung base natin is 250, yung din naman natin is 350 squared.
So, para sa Rn, we have 2.904. 902. Ano yan? Unitless yan kasi coefficient. Second step. Solve for rho. Yung rho po natin, meron po tayong formula which is 0.85 Fc prime over Fy 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime. Tama? Diba? Madali lang sa uluin. Hindi ko naman yan sa ulo eh. Andiyon. Solve po natin yung rho. 0.85 times 20.7. Tama? 20.7 divided by 275. 1 minus, wag ka lang kayo malilito sa parenthesis, no? Square root of 1 minus 2 times 2.902. 0.85, 20.7. Yung rho natin is 0.016. Meron na tayong rho. I-compare naman po natin siya sa rho max. Number 3. Compare to rho max. Ito yung condition. Kapag yung rho is less than rho max, SRB to. Kapag naman po yung rho is greater than rho max, DRB to. Yung iba, kino-compare nila yung maximum moment sa nominal moment. Pero nakakalito kasi yun kasi yung nakasanayan natin ito, rho tsaka rho max. Kapag nagbago tayo ng method, baka hindi na din kayo makasunod. Kaya ito na lang yung gagawin natin. So, ibig sabihin nito, kapag yung rho is mas malaki sa maximum na rho, kailangan pa natin magdagdag ng additional bakal doon sa taas. Kasi ibig sabihin, hindi adequate yung cross-section natin, hindi balanse. Yung steel bar tsaka yung concrete area. So kaya, magdadagdag tayo ng bakal. Kapag DRB. Kapag SRB, yung rho is rho max, as is na lang yung ating design. SRB. So, solve natin yung rho max. Meron po tayong formula na over Fy times beta times 3 over 8 na siya, no? Magiging na po siya lahat 3 over 8. Wala na po tayong 3 over 7 sa design. Sa analysis lang yun. So, para sa rho max, meron po tayong 204. So, meron tayong rho na equivalent to 0.01116. So, yung rho is less than naman po siya sa rho max. Tama? So, ibig sabihin po nito, this is SRB. So, kapag nalaman natin na SRB talaga siya, i-compare naman natin ulit siya sa rho minimum. Number 4. Compare to rho min. Yung rho min natin, meron tayong dalawang equation. 1.4 over Fy kapag yung Fc prime is less than 31.36. Kapag naman greater than yung Fc prime natin sa 31.36, ito naman yung gagamitin natin. Okay, pero kung kailangan nyo pa rin memorize to kasi baka magbigay ko ng 34, 31.37,
So, since yung ating FC prime is 20.7, ito lang yung i-compare natin, 1.4 over Fy. Para sa Romin natin, meron po tayong 1.4 over Fy. 1.4 divided by 275, 0.005. Yung rho natin is greater than rho min. So, this is correct. So, use rho para dito. Wala nang kasugpong. Use rho lang. So, para sa last step, ES ay rho is equivalent to, ES pala. ES is equivalent to rho BD. Yung formula na to is galing din sa rho is equivalent to AS over BD. Okay, yung ES, mariretain dito sa kabila. Ito ilalagay natin sa taas. Kaya rho BD. So, para sa AS, meron tayong 0.020. Ay, hindi. 116 pala. Times 250 times 350. So, para po sa AS, meron tayong equivalent value na 1,000. Sino yun? Kala ko si Shano. Sabi ko, ang ganyan mo si Shano? 1,015. Tama? Sakto? Yan. Ang hinahanap sa atin, hindi yung area ng steel, kundi yung number of bars. So, ito, equate lang natin sa pi over 4, 20 squared times number of bars. So, para sa number of bars, meron po tayong, ilan yan? 3.234. So, since this is 3.23, so this one will be 4 pieces na. O, diba? Madali lang siya. Madali lang ba?